Naranasan mo na ba yung nagkukuwento ka ng isang seryosong problema sa isang kaibigan, tapos hindi ka pa nga tapos magsalita, may nakalatag na agad siyang solusyon para sa'yo? Naku, oo. Yung tipong parang gusto mo lang namang mag-vent, 'di ba? Mismo, imbes na gumaan yung loob mo, parang lalo kang nainis kasi may isip mo, hindi mo naman nakuha yung point ko eh. Gusto mo lang masabing nakatulong ka. At alam mo, nangyayari itong sablay na to, hindi lang sa magkakaibigan. Totoo yan. Nangyayari yan araw-araw sa mga malalaking organisasyon, sa mga opisina, at kahit sa mga simbahang may magandang layunin na tulungan yung isang komunidad. Kaya sa pagsisiyasat atin ngayon, hihimayin natin itong napakayamang dokumento, yung 008, Listening to Local Voices. Ang misyon natin dito is to really understand kung bakit madalas pumapalpak yung mga pinakamagagandang intensyon natin at kung paano yung tunay na pag-unawa hindi siya nagsisimula sa pagkakaroon ng sagot agad, kundi sa pagiging isang magaling na tagapakinig. At magandang linawin na rin natin agad na itong pag-uusapan natin, hindi lang ito para sa mga social workers o mga leader ng simbahan. Tama! Kung ikaw ay isang manager na naguguluhan bakit walang gana yung mga tao mo sa opisina o kaya magulang ka na hindi maintindihan yung anak mo, para sa iyo itong usapan natin. Kasi nga, babalikan ko yung sitwasyong inilarawan mo kanina. Yung kaibigang nagmamadaling magbigay ng payo. Yan mismo yung pinakaugat ng problema na nakita natin sa dokumento, pero on a much larger scale. Paanong larger scale? Parang ganito, madalas kasing pumasok ang isang institusyon sa isang komunidad na may nakahanda ng mensahe. May plano na sila, may budget na, bago pa man nila malaman kung ano ba talaga yung tunay na katanungan ng mga tao roon. At ayon dito sa binasa natin, hindi lang daw ito simpleng kapalpakan sa proseso. Isa siyang problemang espiritual na tinatawag na kasalanan ng presumption o yung pangunguna. Presumption. So, ibig sabihin nag-a-assume tayo na alam na natin lahat kasi feeling natin tayo yung mas magaling o tayo yung may dalang tulong? Tumpak, parang inaakala natin na ang isang komunidad ay isang blank page o blankong papel, na wala silang sariling kwento hanggat hindi tayo dumarating para isulat yung solusyon natin. Grabe yung blank page. Ang yabang pakinggan kapag inisip mo eh. Di ba? Pero ang totoo, bago pa man tayo dumating, yung lugar na iyon ay may sarili ng mahabang kasaysayan. May mga nakabaon na silang kalungkutan at napakalalim na karunungan. Binanggit nga dito yung nasa Biblia, yung Kawikaan chapter 18 verse 13, na ang pagsagot bago makinig ay isang kahangalan at kahiyan. Wait, naisip ko lang habang sinasabi mo yan. Parang pumasok ka sa isang sinehan na kalagitnaan na ng pelikula. Okay, sige. Paano yon? Tapos, pag upo mo, bigla kang malakas na magrereklamo sa katabi mo. Bakit ganito yung bida? Ang tanga naman ng desisyon niya. Wala ka namang karapatang magreklamo kasi hindi mo inalam yung nangyari sa unang bahagi ng kwento. Parang ganun yung ginagawa natin eh. Ang ganda ng analogiyang yan. Kasi diyan pumapasok yung tinatawag na illusion of distance. Nakakabighani rito na minsan, mas malayo tayo sa problema, mas nag-iilusyon tayo na alam natin ang lahat. Dahil ba nakadepende lang tayo sa mga reports o kaya sa statistics? Eksakto. Yung second-hand information. Ipinapaliwanag ng source natin yung pagkakaiba ng mapa at nung mismong teritoryo. Ang mapa, ipinapakita niya halimbawa na may binahaang eskinita, kung gaano kalalim, ilang bahay yung apektado. Pero hindi niya maipapakita yung... Yung takot. Hindi maipapakita ng mapa yung takot ng isang inang naglalakad doon habang nag-aalala kung makakapasok pa ba sa eskwela yung mga anak niya bukas. Teka lang, aminin ko, kailangan din naman natin ng mapa sa trabaho, di ba? Lalo na sa gobyerno. Paano ka gagawa ng policy kung puro kwento lang at emosyon yung papakinggan mo? Hindi ba kailangan ng data para objective tayo? Oo naman. Hindi naman sinasabi ng dokumento na itapon ng data. Ang nagiging delikado ay kapag napagkamalanan nating yung mapa ay yung mismong lugar. Kapag masyado tayong nakatutok sa statistics, nagkakaroon tayo ng tinatawag na abstract compassion. Abstract compassion? Kumbaga, naawa tayo, pero in theory lang. Tama,
Sa halip na makita natin si Aling Maria na nahihirapan, tinitingnan natin siya bilang bahagi lang ng kategoryang urban poor. O sa opisina, tinitingnan mo yung tao mo bilang underperforming metric imbes na isang empleyadong na burnout. Tinitingnan natin silang problema na kailangang ayusin, hindi bilang mga kapwa-tao. O nga no, kapag numero lang sila, hindi mo kailangang makisali sa sakit nila. Mas madali. Kaya pala kung hindi sapat yung pagdepende sa data, kailangan natin ng bagong model. Dito ba papasok yung tungkol kay Jesus bilang tagapakinig? Yes, ang modelong incarnate. Kasi binanggit dito na ang Diyos daw sa Biblia hindi siya kumikilos ng malayo. Sa aklat ng Exodo, bago pa siya gumawa ng aksyon, narinig muna niya yung daing ng mga tao. Ang pakikinig ay bahagi ng kabanalan niya. At nakita natin yan kay Jesus mismo. Hindi siya basta tumayo sa bundok tapos sumigaw ng solusyon pababa, di ba? Hindi talaga. Pumasok siya sa mga partikular na lugar, nagtanong, nakinig, hindi niya itinuring ang tao bilang data points. May halimbawa dyan nung may lumapit sa kanyang bulag. Ah, alam ko to. Tapos tinanong niya, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Di ba nakakapagtaka? Malinaw naman na bulag yung tao. Bakit kailangan pang itanong? Hindi naman niya tinanong yon kasi kulang siya sa impormasyon. Para bigyan ng dignidad yung tao na siya mismo magsabi kung ano yung kailangan niya. Mismo, para maipahayag nung tao yung sarili nitong puso at yan ang madalas nating makalimutan kapag may gusto tayong tulungan. Kaya, ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo? Tatanungin kita ha. Ibig bang sabihin ito kapag nagtatanong tayo at nakikinig, lalo na yung mga leader at boss, isinusuko natin yung ating otoridad o teolohiya parang sasabihin ng mga tao ay walang alam yung leader namin? Kung ibokonekta natin ito sa mas malaking larawan, hindi. Hindi ito pagsusuko ng teolohiya. Ito ay pagpapasayalalim ng teolohiya sa realidad ng buhay. Kasi ang isang teolohiyang hindi marunong makinig, nagiging malutong yan, brittle. Brittle, madaling mabali kapag tinamaan ng totoong problema. Tama. Ngunit ang teolohiyang nakikinig, yan yung nagiging tunay na pastoral. Nakikita nito yung bigat na dala ng tao, hindi lang yung kung ano ang tama at mali sa papel. Ang ganda nun. Dahil na-establish na natin na kailangan talagang makinig, ang susunod na logical na hakbang is, sino ba talaga ang dapat nating pakinggan sa isang komunidad? Kasi usually pag may project, ang kakausapin lang natin ay yung mayor or kaya yung mga department heads. At yan ang mapanganib na curated reality. Kasi kung ang kakausapin mo lang ay ang mga opisyal, ipapakita lang nila sa'yo yung gusto nilang makita mo. Kailangan mong marinig yung tinatawag sa dokumento na polyphonic truth. Polyphonic truth, parang sa choir, maraming iba't ibang boses na sabay-sabay. Eksakto. Hindi pwedeng isa lang. Kailangan mong pakinggan yung mga long-term residents. Sila kasi yung tagapag-ingat ng memorya at kasaysayan ng lugar. Kailangan mo ring kausapin yung mga guro. Bakit guro? Paano sila pumasok dito? Kasi nakikita ng mga guro yung bigat na dala ng mga bata mula sa bahay nila. Yung mga bagay na hindi lilitaw sa mga official census ng gobyerno. Nandyan din yung mga magulang na nakakaalam ng tunay na halaga ng pamumuhay araw-araw. At yung mga manggagawa, yung mga tindero, driver. Kasi sila yung nakakakita nung galaw, nung ritmo ng komunidad sa kalsada araw-araw. Tama, pati na rin yung mga kabataan. Dahil sila yung unang nakakaramdam ng kinabukasan ng lugar. At higit sa lahat, yung mga elders o nakakatanda. Sila raw sasi ang nagtataglay ng moral grammar. Moral grammar? Meaning, sila yung may hawak ng mga hindi nakasulat na rules na nagpapanatili ng pagkakaisa. Mismo. Pero dito nagiging challenging. Oo nga. Paano kung magkasalungat yung sinasabi nila? Halimbawa ha, sinabi ng mga matatanda na nako, delikado na daw yung lugar nila ngayon. Pero kinausap mo yung mga kabataan, sabi nila ligtas naman daw sila. Hindi ba nakakalito yun kung ikaw yung tagapakinig? Nagdudulot ito ng isang mahalagang katanungan. No? Pero ipinapaliwanag dito na ang kontradiksyon ay hindi pagkabigo ng katotohanan. Ipinapakita lang nito na ang katotohanan ay may iba't ibang layers o patong. Ah, so pareho silang tama based sa experience nila. Oo, ang isang mature na tagapakinig o simbahan kayang tanggapin yung magkasalungat na katotohanan nang hindi minamadaling burahin yung tensyon.
Hindi mo kailangang pumili agad ng kampo. Okay, so nalaman na natin kung sino kakausapin. Pero ano ba yung mga tamang itatanong sa kanila? Kasi dito tayo madalas sablay eh. Pag NGO o simbahan, ang unang tanong agad, ano pong problema ninyo rito? Unti-unti mong titingnan yung komunidad bilang isang lugar na puro depekto, na kailangan mo lang ayusin. Imbes na isang buhay na daigdig ng mga taong kawangis ng Diyos. Exactly. Kaya kailangan nating itanong hindi lang yung ano ang sira dito, kundi pati na rin ano ang nagbibigay ng buhay dito at ano ang ipinagmamalaki ninyo rito. Kasi ang ligaya o joy ay isang moral na ebidensya. Ipinapakita nito kung ano yung pinapahalagahan nila. Dito na magiging sobrang kawili-wili. Kasi isipin mo, parang pumunta ka sa doktor. Tapos pag-check up sa'yo, tiningnan lang niya lahat ng sakit mo, lahat ng sugat mo. Pero lubos niyang biniwala yung lakas ng immune system mo o yung mga healthy habits mo. Nakita niya yung sakit, pero hindi niya nakita yung pasyente. Oo, paano kanyang gagamutin ng tama kung hindi niya alam yung strength mo? Ang ganda ng komparasyon na yan. At makikita rin natin to sa Ecclesiastes at sa mga awit. Palaging magkasama ang pagdadalamate at pagdiriwang. Kasi kung titingnan lang natin yung pasanin, tayo mismong mapapagod, magiging mapangmata tayo. Titingnan natin silang kawawa forever. Tama. Pero kung titingnan lang din natin yung ligaya at resilience nila, magiging inosente o naive tayo. Kailangan nating yakapin pareho. At kapag nayakap natin pareho, nagbubukas yung pinto para makita natin yung mga mas malalim na bagay. 'Di ba? Yung tinatawag na nakatagong infrastructure, ang tiwala at kabilangan, trust and belonging. Totoo yan. Kasi kahit gaano pa kayaman ng isang lugar sa material na bagay, kung walang tiwala yung mga tao sa isa't isa, marupok yun. Dapat daw nating itanong, kanino kayo lumalapit kapag may krisis? At yung tanong na saan nararamdaman ng mga tao na hindi sila nakikita? Grabe yung tanong na yun. Kasi dyan lalabas yung mga overlooked groups eh. Yung mga nasa laylayan, mga single mothers, mga undocumented residents na natatakot magsalita, mga matatandang mag-isang namumuhay, mga kasambahay, mga may kapansanan, sila yung pinakamagandang guro. Bakit sila yung pinakamagandang guro? Kasi sila yung nakakaranas ng tunay na kalagayan ng sistema, hindi yung theoretical na versyon lang na nasa isip ng mga leader. Ikaw na nakikinig ngayon, isipin mo nga sa sarili mong komunidad o sa kumpanya mo, sino yung laging tahimik? Sino yung nag-a-adjust palagi para lang bumagay sa ginhawa nung nakararami? Sila yon. At dito ipinapaliwanag yung teolohiya ng exclusion at kung paano lumikha si Jesus ng belonging. Hindi lang siya basta nangaral tungkol sa pagtanggap eh. Kumain siya kasama ng mga itinakwil, hinawakan niya yung mga hindi maaaring hawakan sa lipunan. Kaya yung hindi natin pagpansin sa kanila, hindi lang yung basta error sa management, moral na pagkabulag yan, di ba? Isang moral na pagkabulag tama. At para tunay na marinig natin sila, kailangan nating matutunan yung pinakamahirap gawin, ang makinig sa katahimikan. Kasi minsan, ang katahimikan hindi ibig sabihin na walang sinasabi, no? Madalas, ang katahimikan ay proteksyon. Ang isang tao maaring hindi agad magkwento tungkol sa domestic violence o korupsyon sa lugar nila dahil natutunan nilang delikado ito. Kaya kailangan mong makinig sa tono ng boses, sa pagbabago ng usapan. Kung ano yung iniiwasan nilang sagutin, yun yung kailangan mong mapansin. Mismo, dito papasok yung panganib ng invisible agenda. Yung nagtatanong ka nga pero kinokontrol mo yung usapan papunta dun sa sagot na gusto mo lang marinig. Yung listening to confirm instead of listening to discover. Parang nagbabasa tayo ng isang aklat pero may bitbit tayong highlighter. Tapos ang hinahanap lang natin ay yung mga salitang pamilyar na sa atin, imbes na basahin kung ano talaga yung kwento ng buong kabanata. Naghahanap lang tayo ng validation. Isang napakagandang paglalarawan yan. Sa dokumento, ipinagkumpara ito sa mining at accompaniment. Mining, parang pagmimina. Oo, pagmimina ng impormasyon para makuha agad yung kailangan mong data. Kabaligtaran nito ang accompaniment o yung pagsama at pag-alalay hanggang sa lumabas yung katotohanan. Kasi ang Diyos, hindi siya nagmimina ng tao. Siya ay nag-aalalay at nakikipaglakbay sa atin. Napakalalim. Nun, hindi nagmimina ng informasyon ang Diyos.
Kaya balikan natin ito para sa iyong nakikinig. Bilang isang taong laging naghahangad ng kaalaman, ipinapaalala ng pagsisiyasat na ito na yung mabilisang data collection hindi katumbas ng tunay na karunugan. Totoo yan. Kaya kung naghahanda ka man para sa isang meeting o sinusubukang intindihin yung isang isyu sa lipunan, ang pinakamalakas mong kasangkapan ay yung handa kang makinig ng walang agenda. At kilalanin na yung mga tao ay mas malalim kesa sa kahit anong ulat o estadistika. Kaya iiwan natin ito sa iyo. Kung ang Diyos ay tahimik na kumikilos nasa iyong komunidad, sa iyong opisina, o sa loob ng pamilya mo bago ka pa man dumating na may solusyon, paano kaya mababago nito ang paraan ng pagbati mo at pakikinig sa unang taong makakasalubong mo bukas ng umaga? Nakakaisip, di ba? Hindi kaya ang hinihingi sa iyo ay hindi ang maging eksperto na may sagot, kundi maging isang matapat na saksi na handang makinig. Maging mapanuri, maging mausisa, at higit sa lahat, matutong makinig ng totoo. Hanggang sa susunod, manatiling uhaw sa kaalaman.